Magandang hapon! Selebrasyon ng ika-100 taon ng Iglesia ni Cristo, idinaraos sa bagong Philippine Arena. Pangulong Aquino, naging emosyonal sa nakaraang SONA 2014. Mga naniniwala sa gubat na daan, muling nabawasan. 2 patay ng sumalpok ang isang truck sa isang convenience store. Konsehal Butch Francisco, naghain ng ordinansa sa pagtatakda ng marka ng kalinisan sa mga kainan sa Quezon City. Mga negosyanteng 5-6, target na masukol ni Senator Alan Peter Cayetano. Freshman students ng University of the East, nag-enjoy sa Pogniling 2014. Sama ng panahon na unang namataan sa Dagat Pasipiko, isa ng tropical storm. Para sa puso ng bayan, ano nga ba ang tunay na kahulugan ng DAP? UAAP, UE kontra Lasal, makatigil hininga. Sa balitang showbiz, Tara G, marami pang gustong marating sa buhay. Ipinagdiriwang ng Iglesia ni Cristo ang kanilang ika-100 taong anibersaryo. Mula sa Ciudad de Victoria, narito ang ulat ni Hena Del Daano. Narito tayo ngayon sa Ciudad de Victoria na kung saan ipinagdiriwang ng ating mga kapatid sa Iglesia ni Cristo ang kanilang ika-100 taong anibersaryo. Libo-libong kasapi sa Iglesia ni Cristo ang dumalo sa tinatawag nila na tanging pagsamba. Kung kaya't libo-libo ding tao ang hindi na nakapasok pa sa loob. Humigit kumulang 1 milyong katao kasi ang dumalo, ngunit 50,000 katao lamang ang kaya i-accommodate ng Philippine Arena at 20,000 naman sa Philippine Sports Stadium. Kung kaya't ang ilan ay naglatag na lamang ng banig at sapin para lamang personal na masaksihan ang tanging pagsambang ito. Sulit naman daw ang kanilang ginawang paghihintay sa kabila ng tindi ng sikat ng araw. At yan ang ulat mula dito sa Bukawi, Bulacan. Hena Del Daano nagbabalita para sa Balitang Silangan. Pangulong Noynoy Aquino, ipinahayag na ang kanyang State of the Nation address sa Batas ng Pambansang Commonwealth. Ang mga kaganapan, ihahatid ni Grace Dacuno. Nito nga nakaraang Lunes ay naganap na ang ikalawa sa huling SONA ng Pangulo. Naging emosyonal nga ang Pangulo nang sabihin niyang hindi niya sisirain ang tiwala ng taong bayan sa kanya at ang tiwala ng taong bayan sa kanyang mga magulang. Sa isinagawang speech ng Pangulong Aquino sa Batasang Pambansa ay sinabi niyang pinilit niyang gawin ang nararapat at sa kanyang 4 na taon sa pwesto ay sana ipagpatuloy ng susunod sa kanya ang nasimulan niyang tuwid na daan. Sa isang punto tila nagpipigil ng emosyon ng Pangulo nang mabanggit ang tiwalang ibinigay sa kanya ng publiko nang siya'y maluklok sa kanyang pwesto bilang Pangulo. Nasabi nga din ng Pangulo na kontento na siya sa kanyang mga nagawa at hindi nababahala sa papalit sa kanya sa pwesto sa eleksyon ngayong darating na 2016. Ang transformasyon. Kung hinindihan ko ang hamon ang hinarap niyo sa akin, para ko na rin sinabi na tutulong akong pahabain ang inyong pagdurusa at hindi matim ng konsensya ko yun. Kung tinalikuran ko ang pagkakataon, parang tinalikuran ko na rin ang aking ama't ina at ang lahat ng inalay nila para sa atin. The Filipino is worth dying for. The Filipino is worth living for. At idagdag ko naman po, the Filipino is definitely worth fighting for. At ito si Grace Dacuno para sa Balitang Silangan. Isa sa haligi ng Islam ang Ramadan. Ibig sabihin, kailangan mag-ayuno ang mga mananampalataya sa relihiyong Islam sa loob ng isang buwan. Bubuksan din sa publiko ngayong Ramadan ang tinaguriang Pink Mosque. Sa loob nito,
Kulay ginto ang poste at ang sahig. Pink naman ang bintana at may kumikinang pang chandelier. Nakabukod din ang dasalan ng mga babae sa ikalawang palatag ng moske. 2 taon itinayo ang Pink Mosque na milyon ng halagang itinuturing namang biyaya ng mga taga-roon dahil sa kabila ng mga dinanas nilang kaguluhan, simbolo ang moske ng pag-asa at kapayapaan. Francel Rongavilla para sa Balitang Silangan. Samantala, bumaba ang ratings ng Pangulo Aquino dahil umano sa mga kontrobersya kaugnay ng dam. Balita ni Charlene Bernabe. Sa kabi-kabilang kontrobersya kaugnay sa dam at dam, maraming Pilipino ngayon ang hindi na naniniwala sa laban ng Administrasyong Aquino sa katiwalian at korupsyon ng gobyerno. Ayon sa pinakahuling resulta ng Pulse Asia Survey mula June 24 hanggang July 2, bumaba ng 8% ang naniniwala sa naepektibon pa ang pagtupad sa tungkulin ng gobyerno. Mula sa 50% noong Marso ay bumaba ito sa 40% ngayong Hunyo. Nakadagdag pa dito ang mga kasalukuyang issue sa pagkakasangkot ni Senador Juan Ponce Enrile, Senador Jinggoy Estrada at Senador Bong Revilla Jr. Doon sa ginawa nila ng dam, malabong paniwalaan kasi di ba yung dam itself ang nakalagay Disbursement Appropriation Act, di ba? Acceleration. Paano ma-accelerate kung yung pondo ibigay muna nila sa DBM, nang i-release ng DBM, ihinod nila tapos i-divert nila kung saan 40 billion sa Central Bank. Bakit sa Central Bank? Ang daming pera nun. Naniniwala naman ako dun sa advocacy ni Pangulong Aquino na nakamatwid. Dahil mayroon naman siyang mga ginagawang hakbang o ginawang hakbang para mapatunayan na siya ay seryoso sa pakikipaglaban sa korupsyon. So isa na rito yung pagpapakandal niya o pagpapa-impeachment sa ating dating Supreme Court Justice na si Renato Corona. At sa kasalukuyan din, nakita natin na... At ako po si Charlene Bernabe, nagbabalita para sa Balitang Silangan. Today we start to do something new. The world could be better for me and you. We could talk and laugh and play. We could do this every day. Oh, I just wanna say, together we'll give it a try. Won't let life pass us by. Everything's better when we do it together. Oh, I'm telling you, we'll remember all these moments forever. Busy ng day ko, ang daming hinahabol, pero di kailangan mag-worry ng hair ko. Healthy and smooth ang hair sa Palmolive Naturals. To the left, to the right, umikot ng sabay-sabay. Bye-bye suklay, do the Palmolive finger to the left, to the right, umikot ng sabay-sabay. Bye-bye suklay, do the Palmolive finger curl. Buhok kay lambot, buhok kay sigla, buhok kay ganda with Palmolive Naturals. To the left, to the right,
buhay ay maayos na buhay. Napasarap ang running ko. Nakatukay yata ako. Namulituro ba ang heartbeat mo? Gusting, merayuma. Ang cute! Enjoy everyday moments with Everyday McSavers. Gayuma, hindi rayuma. Kotse sa isang convenience store sa Taguig City. 2 customer na kumakain lang noon ang nahagip. Nakatutok si Chelsea Silvestre. Diniklarang dead on the spot ang mga biktima na mapitpit ang ulo ng driver na si Jonathan Ronquillo at ang kasama nito na si Bong Gatong nang sumalpok ang kotse sa isang convenience store sa Quezon City noong 10 ng Hunyo ng umaga. Sa inisyal na investigasyon ay papunta sana ito sa Taytay Rizal upang magbaba ng karga nitong mga bakal, ngunit nawalan ito ng preno at itinangkang ibangga sa poste. Pero nawalan ito ng balanse na naging sanhi ng pagbangga nito sa convenience store sa Kalayaan, Quezon City. Tinatayang hindi na inspeksyon ng truck na mabuti bago ito bumiyahe. Pinag-aaralan pa ng pulisya ang mga kaso na dapat isampa sa may-ari ng truck. Chelsea Silvestre para sa Balitang Silangan. Mula sa Quezon City, Konsehal Butch Francisco naghain ng ordinansa para sa mga kainan dito. Ang live na balita ni Geraldine Carnier. Naghain ng ordinansa si Konsehal Butch Francisco ng ikalimang distrito ng Quezon City sa pagtatakda ng marka ng kalinisan sa mga food establishment na pamumunahan ng Quezon City Health Office. Binigyan din ni Francisco ang kahalagahan ng kalusugan ng publiko sa pamamagitan ng pagbibigay alam sa taong bayan kung gaano karumi o kalinis ang mga food establishment na maaari nilang kainin. Ayon kay Francisco, ang ordinansa noong 2006 na nagtatakda sa mga food establishments ng pagdidisplay ng kanilang sanitary permits ay kailangan na ring irebisa upang maging akma sa modernong pamantayan at maging naaayon sa kasulukuyang panahon. Ang mga markang maaaring makuha ng mga food establishments ay A, B at C. Ang A ay ang pinakamataas na marka na ang ibig sabihin ay pasado sa mga pamantayan ng isang restaurant. Ang B naman ay kung natugunan ng isang kainan ang basic standard ng kalinisan, at ang C ay kapag hindi nasunod ng mga food establishments ang mga pamantayan ng kalinisan ng naturang ordinansa. Ang pag-iinspeksyon ng lokal na City Health Office ay tuwing 6 na buwan at kasama sa kanilang mga sinusuri ay ang mga palikuran, mga hand-washing facilities, at kung paano ang pangangasiwa ng pagkain sa isang restaurant. Geraldine May Carnian, nag-ulat para sa Balitang Silangan. Sa pagbisita niya sa Pritil Todo, Senator Alan Peter Cayetano nais suldukan ng mataas na porsyento ng interes sa mga pautang o ang tinatawag na 5/6 upang maiwasan ang panggigipit. Heto ang balita ni Erica Simon. Seryoso sa Senator Alan Peter Cayetano na tuldukan na ang mataas na porsyento ng ginagawa ng mga bumbay sa mga palengke. Bukod sa mga bumbay na ang nagdenegosyo sa bansa, na karamihan ay 5/6 na interes, target din ni Cayetano na mustil na ang mapagsamantalang mga negosyanteng madalas na nanggigipit. They said that they still resort to borrowing from 5/6 lenders for their daily cash flow because they cannot get loans from the government or private banks to support their businesses, ayon kay Cayetano. Aniya, magiging halimbawa ang kanyang lending program sa retail market at ito ay palalawigin niya sa buong bansa. Sa ilalim nito, magkakaroon ng kasunduan sa pagitan ng mga kooperatiba at ipapautang din sa iba pa hanggang sa lumago ito sa ibang bahagi ng bansa. A tested and proven mechanism will ensure that all Filipino feel the benefit of country's growing economy for a long time, ayon kay Cayetano. Sa kanyang pagbalik sa retail market Tondo, Manila, sinabi ni Cayetano na ilalakad niyang isang panikalang mataas na pangalagaan ang kapakalaga ng mga small enterprises. Ako po si Erica Simon para sa Silangan.
sinalubong ang mga bagong mag-aaral sa pamantasan ng silangan noong Hulyo 18. Ang mga detalye, ihahatid ni Roan Peralta. Isang mainit na pagtanggap ang sinagawa ng pamantasan ng silangan para sa mga baguhang estudyante ng kolehiyo. Ganap na tinanggap ni Lulhati ang mga baguhang estudyante sa pamamagitan ng pagsasagawa ng isang pagsasaya at pagsasama na pinangalanang Pawiri 2014. Ang Pawiri ay isang taon ng pagsasaya at pagsasama-sama na may tema na tribo ngayong taon upang mapagsama-sama ang lahat ng kolehiyo sa pamantasan ng silangan. Ang tema ngayong taon ay World of Warriors, Unity in Diversity. Nagkaroon din ng kompetisyon na dinulahan ng iba't ibang kurso. Ipinakita din sa pagsasayang ito ang galing ng mga estudyante, talento at kung ano ang kaya ng isang mandirigma ng silangan. Nag-imbita rin sila ng mga banda upang makapagdagdag aliw. At sa huli, nanalo na naman ang mga inhinyero o ang College of Engineering sa pangatlong pagkakataon. Alindurin! Pabili nga ng bingo. Nax! Chocolateest ever bingo! Sarap ah! It's a truly delightful treat. Such a fine chocolate cookie for my discriminating taste. Lovely. Wow, di ka na ma-rich. Kasi mas rich na sa chocolate ang bingo. Chocolatest ever nga. You're absolutely right. More bingo, please. Bingo? Magbayad ka nga muna. Chocolatest ever bingo. Bigat naman. Dapat gaan lang. Magnesty. Nung nakilala mo ang una mong sinta, umapaw ang saya at siya'y ibang-iba, sinasamsam ang bawat kunita. Hindi mo malimutan kung kailan nagsimulan matuto kung paanong magmahal. Di mo malimutan kung kailan mo natingnan ang tamis ng iyong halik, yakap na napakahigpit, pag-ibig na tunay hanggang langit. Hindi ko malimutan kung kailan nagsimulang matutong ikaw lang ang mahalin. At di ko malimutan kung kailan ko natikman ang tamis ng iyong halik, yakap na napakahigpit, pag-ibig mong tunay hanggang langit. Ang sarap pag nahanap mo ang iyong kasambuhay sa habang buhay. Nestle, 100 years of good food, good life. Ang Kabisayaan, Kabikulan, ang mga lalawigan ng Mindoro at ang hilagang bahagi ng Palawan ay magiging maulap na may mahina hanggang sa katamtamang lakas ng pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Katamtaman hanggang sa malakas na hangin ang ihip mula sa Tibog, Kanluran hanggang Kanluran ng iiral sa Katimugang Luzon, Kabisayaan at Mindanao, at ang mga baybaying dagat sa mga lugar na iyon ay magiging katamtaman hanggang sa maalon. Sa ibang dako, ang hangin ay mahina hanggang sa katamtaman
mula sa timog kanluran hanggang kanluran ang iiral sa natitirang bahagi ng bansa na may banayad hanggang sa katamtamang pag-alon ng karagatan. Taong 2011 nang aprubahan ni Pangulong Aquino ang Disbursement Acceleration Program o DAP. Ano nga ba ang DAP? At ano ang mga kaganapan na suminag sa programang ito? Narito ang ulat ni Jara Lim. Program o DAP ay iginawa ng Administrasyong Aquino. Ayon sa kanila, ito ay pondong inilalaan para sa pagpapaunlad ng ekonomiya at para masolusyonan ng kakulangan sa pondo ng mga proyektong ipinapatupad ng gobyerno. Hanggang saan nga kaya ang nalalaman ng taong bayan ukol dito? Ano masasabi mo sa DAP? Hindi ko alam kasi wala akong nababalitaan ko. Narinig nila sa magagandang proyekto ng ating lungsod, no? Kasi mga tao naghihirap sa ating pag-aanap buhay, sa pagbabayad ng tax, at saka... Oktubre 12, taong 2011 nang pirmahan ni Pangulong Aquino ang pagbuo sa DAP na nanggagaling sa savings o ang mga hindi na ilabas na pondo sa ilalim ng General Appropriations Act. At noong buwan ng Mayo taong 2012, inakusahan ng Malacanang na ginamit umano ang DAP para suhulan ng mga mababatas na i-convict si dating Chief Justice Renato Corona na nooy sumasailalim sa impeachment trial. 15 million pesos umano ang natanggap ng ilang senador dahil dito. Ngunit tinanggi naman ito ni Department of Budget and Management Secretary Butch Abad. Ano nga ba ang pinagkaiba ng pork barrel at DAP? Lilawin na rin po natin, hindi pork barrel Disbursement Acceleration Program. Sa kabuuang DAP releases noong 2011 at 2012, 9% po nito ang ginugol sa mga proyektong iminungkahin ng mga mambabatas. Hindi rin po pagnanakaw ang DAP, ang pagnanakaw iligal. Ang paggastos gamit ang DAP, malinaw na nakasaad sa konstitusyon at sa iba pang mga batas. Pangalan lang ang DAP ng isang proseso ng paggastos sa perang natipid at sa iba pang nalikom nakita ng inyong gobyerno. Saan po nanggaling ang perang ito? Nagmula ito sa pagtitigil natin sa kuntsabahan sa kontrata, tongpats, overpricing at kickback. Nagmula ito sa maayos sa paggugol ng budget. Nagmula ito mula sa dagdag na kita mula sa matinong koleksyon ng buwis. Unang araw ng Hulyo isinalaysay ng Supreme Court na labag sa saligang batas ang Disbursement Acceleration Program sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Unconstitutional for being in violation of Section 25, Paragraph 5, Article 6 of the 1987 Constitution and the Doctrine of Separation of Powers. Pinagbabawal ng saligang batas ang paglilipat ng savings na pondo mula sa executive papunta sa iba pang mga sangay na hindi pa sakop nito gaya ng Kongreso. Labag rin sa ating konstitusyon ang paglaan ng pondo sa mga proyektong hindi kasama sa national budget na ipinasa sa Kongreso. Muli kong ididiin, mabuti ang DAP. Tama ang intensyon, tama ang pamamaraan, tama ang resulta. At kapag hindi ginastos ang pera para sa pinaglaan ng programa, natural pong hindi makakarating ang benepisyo sa taong bayan. Di ba't nagbubunsod ito ng kapahamakan sa ating mamamayan? Sa kabila ng mga pahayag ni Aquino, patuloy pa rin ang protesta ng mga militante ukol dito. So ang tinatanong natin at hinihintay natin, ano ang pananagutan ni Secretary Butch Abad, ni Pangulong Aquino? Plano ng pamahalaan ng paglibot sa buong bansa upang ipaliwanag sa mga Pilipino ang kahulugan at kahalagahan ng DAP upang mas maintindihan nila ang layunin nito. Sa hindi pa nakaupuan ang dalawang sangay ng gobyerno, hanggang saan nga ba aabot ang pangyayari? Gaano nga ba naapektuhan ng taong bayan? Ako po si Jara Lim para sa Balitang Silang.
UE kontra Lasal, makapigil hininga. Defending champion Lasal pinadapa ang Red Warriors sa UAAP Season 77 Men's Basketball sa MOA Arena noong July 29, 2014. Si Jeron Teng ay nakapukol ng 18 points career high sa 4th quarter sa kabila ng kalamangan ng UE na 10 para maisara ang kanilang pupunan sa serye ng 2-4-2 na unang pagkatalo ng UE sa unang 3 laro nito. Mami ng UE kontra Arnold Van Opstal ng Lasal. Niyanig ang below the basket sa kalagitnaan ng 3rd quarter. 36-46 ang score sa 3rd quarter. Sina Charles Mami at Arnold Van Opstal ang naging climax sa 3rd quarter. 53-51 ang score sa 4th quarter na si Prince Rivero naman ay pumuko sa pagsalaksak tungo sa basket. 56-54 ang score sa 4th quarter na ang 13 minutes ang nalalabi. Si Mami ay pumukol ng 8 points, 8 rebounds, ngunit hindi sapat para maidapa ang Archers. Norbert Torres para sa Lasal ay pumukol ng 14 points, 14 rebounds. 12 points mula kay Almond Vosotros ng Lasal. Si Prince Rivero ang player of the game. Ito po si Terence Salonga, nagbabalita, Sports Silangan. Sarah G, marami pang gustong gawin sa buhay. Kahit sa unang pagkakataon ay nagkaroon ng boyfriend ang pop princess na si Sarah Geronimo, inamin niya na marami pa siyang gustong gawin at abutin sa buhay. Sinabi ni Sarah na binabalanse niya ang kanyang professional life at personal life, kabilang dito ang nobyong si Matteo Botticelli. I quote, "Balance lang po, kumbaga alam naman natin ang priorities ng isa't isa. Kaming nasa industriyang ito, so kailangang balansehin lang namin ang time ng bawat isa." End quote. Noong nakarang buwan lamang ay inamin na ni Sarah ang namamagitan sa kanila ni Matteo. Kaya naman ang tanungin kung ito na ang pinakamasayang panahon sa kanyang buhay, ang kanyang sinabi, I quote, "Masaya naman po ako, pero yung happiness, syempre hindi naman tayo nagrereklamo. Pero marami pa tayong gustong gawin para sa pamilya natin, para sa sarili natin." End quote. Alam ni Sarah na kailangan pa niyang magpursige para sa kanyang sarili at para sa kanyang pamilya. Kaya naman hindi siya nagpapakampante sa kanyang buhay. Magdiriwang ng kanyang 26th birthday si Sarah sa July 25 ng taong ito. Casey Claro, para sa Showbiz Silangan. At yan ang mga pinakamahalagang balita ngayong araw. Ako si Erica Pineda. At ako naman po si Sol Malana. Para sa Balitang Silangan. Audio Jungle.